Mga iba pang lahi ni Abraham. Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Ketura. Ang mga anak niya rito ay sina Simran, Jokson, Medan, Midian, Isbak at Suwa. Si Joksan ang ama ni Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letosim at Leumim. Ang mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Enok, Abida at Elda. Lahat sila ay buhat kay Apera. Kay Isaac pinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian, ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaac. Namatay si Abraham. Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay. At inilibing siya ni Isaac at Ismael sa yungib ng Mapela sa silangan ng Mamre sa parang na dating kay Ephron, anak ni Zohar na Heteo. Ang lugar na iyon ang binili ni Abraham sa mga Heteo at doon sila nalibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Beer-lahai-roi, ang lahi ni Ismael. Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Ehiptong alipin ni Sarah, si Nebayot ang panganay. Sumunod sina Kedar, Abdil at Mibsan. Sumunod sina Misma, Duma at Masa, pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Jetur, Napis at Kadema. Sila ang 12 anak ni Ismael na naging pinuno ng kani-kanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ang mga bayan at pinagkampuhan ng kani-kanilang mga lipi. Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon at siya'y inilibing. Ang lahi ni Ismael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havilah at Shur, sa daang patungo sa Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi. Ipinanganak ni Esau at Jacob. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebeka, anak na dalaga ni Betuel, isang Amareyong taga-Mesopotamia. Si Rebeka ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebeka kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebeka ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa ay nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa ay ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya ay nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh, 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna, kaya maglilingkod ang mga matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak na nga siya ng kambal, na mula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya't Esau ang pinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal, kaya't Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Ipinagbili si Esau ang kanyang karapatan. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Esau, at sa paparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau. Palibhas ay kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebeka. Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang patani, siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo, at dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo, at dahil dito'y tinawag siyang Edom.
Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain, uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay.